will only understand what the cross means to you. I believe na hindi lang kayo papalakpak, hindi lang kayo sisigaw, you will jump for joy. This is not the outburst of emotion. Hindi to outburst ng emotion. Hindi to dahil pinagagawa ni pastor. Ako mismo naiintindihan ko ano ang ginawa ni Kristo para sa akin. Oh no, I think you don't understand. You can say amen to this, but I will know if you understand really. Because you would immediately know the effect of it. We're going to talk about today, break out from limitations. We'll talk about supernatural provisions, supernatural. Ang dami na nating supernatural na pinag-usapan ngayon. But we're going to talk about something that I believe that all of us are subject to this topic today. Remain standing. Konti lang po ito. The veil of the temple was torn into 2 pieces from top to bottom. Ulitin ko from top to bottom nasira po yung veil. And this veil was not a mere symbol of a fabric. Hindi po. Ito po ay isang propesya. It is a prophecy that has been fulfilled for you and me. The veil was a symbol of representation. Don't clap yet. The veil was the representation. Tandaan nyo mga kapatid, for almost before Jesus was born, for almost 4,000 years, 2,000 years before Jesus, 3,000 years before Jesus, ang laki po ng separasyon natin sa Ama, sa Diyos. Malaya tayo nakakapagpuri ngayon, pero dati hindi tayo makakapagpuri ng basta-basta. Not everyone is allowed. Only one person is allowed. The high priest. Andyan kayo. Ganun kahirap magpuri dati. Ganun kahirap maglingkod dati. Ganun kung paano tatanggapin yung kasalanan mo, paano lilinisin, napakahirap. Walang kayang umarok. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung naiintindihan yung ginawa ni Jesus, mga kapatid, yung kalayaan natin dito, yung kalayaan natin na maglingkod, magpuri, magsamba, makapagbigay, these are all not just privilege, but this is a break up from limitation. You and God, we are all separated from Him. Nahiwalay tayo. Kaya kita nyo, huwag kayong magagalit sa akin. Sisimulan ko dito. Ang daming mga Kristiyano uma-attend pero ungrateful kay Lord. I'm sorry to say. A lot of people, believers, knows Jesus, serves Jesus, and yet they don't understand what it means really to be saved by Jesus. Akalain mo, lahat tayo pwede na pong pumasok doon sa presensya ng Diyos. Dati gusto mo, kapag ang tao gusto niyang humingi ng tawad, kailangan niya pang maghintay nung Day of Atonement, brother, bago lang siya makahingi ng tawad. Kunyo, hindi basta-basta nakapaglilingkod. Hindi basta-basta nakakapagsamba, nakahingi ng tawad. May malaki kang separasyon sa Diyos. Pero nung pagkakataon na siya po ay pinako sa krus, the veil was torn into from top to bottom. It was the symbol and the triumph of God to man. Not to man to God. Nawala na yung restricted access natin. All access na tayo kay Lord. Amen. Kaya ngayon pwede kang manambahan. Pwede kang magpuri ng malaya. Pwede mong ibigay ang buhay mo para maglingkod kay Lord. Kung naiintindihan mo to, hindi ka lang papalakpak. Magpapasalamat ka kay Lord. Lord, salamat, tinanggal mo na yung restriction. Lord, salamat, wala na yung limitation. Dahil kung hanggang ngayon meron yan, hindi tayo papasa.
And that's why today, I pray that we all break out from this limitation. Limitations that not just limit us from our relationship with God, but also towards what God wants us to do in our lives. We're going to pray. Father, I thank you, Jesus, for this morning. Thank you, God, for what you have done on the cross. Thank you, Jesus, for you are great. You're holy, oh God. And we revere you, God. Thank you, Father. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. For you deserve all the honor and praise. You deserve the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Amen. You may now sit down. Amen. Praise God. God is good. God is good. Amen. God is good. Amen. Hinga muna po tayo ng konti. God is good. Pwede mag-good morning ka muna sa katabi mo sa may good morning. Sa kabila po, good morning. After spending so many time, I've been out of Cavite. Last week, wala po ako, hindi niyo po kasama. Nasa Jensen po kami. And last second service, I watched the second service while we were in General Santos City. I'm so blessed with the message. Hindi ba kayo na-bless sa message ni Bishop? The message ni Lord kay Bishop. Amen. Pwede man palakpakan natin si Lord. We're grateful to God's message through Bishop Dennis, no? And it's powerful. Nakakatuwa po. Isa sa mga highlights po ng preaching niya na nagustuhan ko. Ang sabi niya, no, na pinalaya na tayo ni Lord, dapat hindi ito yung magpipigil sa ating maglingkod. Can I hear amen? Hindi ito yung magpipigil lalo sa atin para ibigay ang buhay natin kay Lord. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, darating na si Lord. Amen. No, darating na si Lord. And I spent time with my family. Ang bonding po namin na hindi sa labas dahil una sa lahat, aamin ako, takot akong masunog. No? Ang anak ko po ay nagpapagaling pa sa kanyang mild lang naman na eczema, may allergy siya sa mainit. At si Rachel ay nagpapahinga pa, nagre-recover pa rin po sa kanyang panganganak. And so we like spending our time at home. And what we did last week, actually this week, we started watching House of David in Prime. So nanood kami ng House of David. Pagkatapos noon, hindi kami na-satisfy, pinanood namin The Chosen. Sino nakapanood na ng The Chosen dito? The Chosen. Okay, natapos niyo na po. Okay, natapos na rin namin season 1 to 5. Di namin tinulugan. Talagang nag-binge watch kami. Popcorn and everything, no? Talagang bonding, pinanood namin. Walang episode na hindi ako umiyak, no? Ayan po, no, alam ng asawa ko 'yan. Iyakin po ako talaga, no? Wala akong moments na hindi ako naiyak, and I wanna apply this also, no, dahil I understood it more, hindi lang dahil nakapunta ako sa Israel, but it's very ministering to me. Kaya gusto ko sabihin niyo sa katabi niyo, Shalom, Shalom. Sa kabila, sabi mo, Shalom, Shalom. Right. So, kasi yung Shalom means peace. Sabi nyo nga, peace. Pero pag dalawa, Shalom, Shalom, ibig sabihin nun, perfect peace. No? Hindi two peace, ha? No, pambihira kayo. No, hindi peace. Hindi, yung pa ay perfect peace. No, ang ganda pala, no? So, ibig sabihin ng katabi mo, baka masyadong maraming iniisip. Tignan nyo nga po kung nakakunot ang noo. Di ba? Maraming pong inaalala. Sabi mo ulit sa katabi mo, Shalom, Shalom. Yan. May God give you perfect peace today. Amen. Amen. No, napakabuti ng Panginoon. God is good. Our topic, like what I said, our topic for today is breakthrough from limitation. So when Jesus died, the curtain of the temple, this was not just an ordinary curtain, no? Hindi ito basta-basta curtain lang na pinag-uusapan na curtain na ganito. This was the curtain that
that separates between the holies of holies and the holy court, no? And the outer court. Pero ito may so kung sayang wala lang tayong picture, meron pong yung description ng buong tabernacle. Yung tabernacle, yun po yung place of worship. No, yun yung place of worship. Kahit po tayong mga hintil, kahit tayo pong mga hintil, kahit actually dun sa outer court lang tayo. Tayo mga hintil. Gentile means we're not the chosen people of God. So tayo ay mga outside Israel. No, kahit ano pa yan. Ang tawag sa atin hintil. May lugar pa ang mga hintil. May lugar sila. Tayo yun, may lugar tayo. Ang mga babae, may court of women, nandun lang sila pwede. Ang pwedeng pumasok lang dun sa mga ay mga lalaki, yung inner courts. Tapos yung yung holy place. Tapos meron isa pa, holy of holies, outer, inner. So yung yung veil, this is the very thing that separates from the Holy of Holies at saka yung bago. Nakuha nyo? At wala pong nakakapasok, katulad ng sinabi ko kanina, walang nakakapasok dito. Kuha nyo po? Hindi pwede. Kahit gusto, hindi pwede. Isa lang nakakapasok. May inappoint si Lord na high priest to represent man to God. Papasok, siya lang ang pwede po. At representative natin siya, para siyang congressman natin kay Lord. Representative natin siya, representative siya ng mga Israelites to atone all the sins of the world or the whole nation. Siya lang ang pwedeng pumasok. Kaya nakikita nyo, things are complicated. Ngayon kasi things are easy. Kaya minsan gano'n, pag things are easy, sometimes I'm sorry, but sometimes when things are easy, sometimes we are more or often ungrateful. Do you agree with me? Kaya kita nyo lahat ng instant. Masarap siya, mabilis, pero hindi maganda. No? Instant coffee, instant noodles, no? Instant whatsoever. Diba? Ang daming gusto natin, pero dati ang daming proseso. But look at this. Look at this. Nung na-tore yung veil from top to bottom, nawala na yung limitation, and that is the greatest breakout limitation. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Amen. When Jesus died, hindi niya po ni-repair the system, hindi niya binago. Nung nanonood nga kami ng Chosen ni Rachel, mas lalo kong naintindihan na talagang antigas lang talaga ng ulo natin. No? Antigas talaga ng ulo natin kasi ine-explain ni Jesus sa mga Pharisee na hindi ko kayo kaaway. No? Although sinasabi niya na eto mga Pharisees na to, mga hypocrites, pero sabi niya, hindi ako nandito para i-abolish yung law. Sabi niya, di ba? Nandito ako, to what? Fulfill the law. Hindi in-adjust ni Lord yung rules, hindi niya tinanggal. Ang ginawa ni Lord, ni-remove niya yung barrier. May malaking harang, sabi niyo nga harang. Have you ever felt in your life, my brothers and sisters, my Journey Church family, have you ever felt in your life po, na meron kayong parang hindi kayo makamove forward, may harang pa rin. Parang alam mo, meron kang pupuntahan sa buhay mo, alam mo meron kang dadatnan sa buhay mo, alam mo meron gagawin ng Diyos sa buhay mo, pero you only see it from afar and yet you feel that there's something wrong. Hindi ka makamove forward. Sabi mo sa katabi mo, mag-move on ka na. Amen. Mag-move on ka na. Pero pastor, ganito, pastor, kahit naman po gusto kong mag-move on, para pong meron pa ring harang. Meron pa ring limitation. Alam nyo po, ito pong law na sinasabi natin, because there's a law in the Bible, no? Law is not just the 10 commandments. Nasabi na namin sa law is around 600 plus. Makamaka mo kung halimbawa 600 ka na, no, o 599. Tapos nakapalpa ka ng isa, yung pang 600, no, babalik ka na ng umpisa. And people is trying, gusto ko pong maunawaan nyo to, bibilisan ko lang, gusto kong maunawaan nyo po, na kaya ginawa ni Lord at inalaw ni Lord ang law para, listen carefully, number 1, to govern the people.
para mayroong kaayusan, may order. Sabi nyo nga, order. May order. Pero pangalawa, here's the real truth kung bakit may law. Again, the law was not only the 10 Commandments, it was 600 plus. 600 plus. Andyan mo kayo. Tingnan mo ngayong katabi mo kung kayang sumunod ng 600 plus na law yan. No? Sana all. No? Luluhod na ako sa'yo mamaya. No? Kung kaya mong tapusin yung 600 plus, no? Hindi nga tumatawid dyan sa tamang tawiran eh. Andyan kayo, naka-red pa yung light, gusto go na agad. Hello? Bakit po inallow ni Lord na magkaroon ng law? Simply because He wants us to understand that apart from Him, we can do anything. The law only reflects that you cannot follow that everything perfectly. Walang may kaya. Andyan kayo po. Walang may kaya. That is the biggest separation. Kaya alam mo, tignan mo, pag may law, hindi mo nasunod, may consequence, yes or no? Nakukuha niyo po yung logic? Si Lord talaga inalaw niyang may law para pag pumalpak, alam may consequence. Kaso pambira, palpak. Kaya sabi ng Romans, diba, walang nakaabot sa kaliwalhatian ng Diyos. Ni kahit isa. Wala. Kasi kahit matapos mo lahat yan, lahat yun baliwala sa isang kasalanan lang. Again, that we only emphasize this because ang ibig sabihin lang nito, walang maliit at walang malaking kasalanan. Andyan kayo? So kung lahat ng ginawa mo ay maliit, nilagyan mo pang kulay. Ito color pink sin to. Ito violet. Ito white lies to. May ganun pa no? May kulay pa. No? Kahit rainbow color pa yan. No? Kahit anong kulay pa yan. Mga kapatid, isang pagkakamali lang, everything that you have done in your own effort falls down. Malaki ang requirement. Mahirap maka-access. Ang akala po natin, when we misunderstood that law can limit, no, it's not. Ang mahirap po, kapag yung law naging legalistic na tayo. May mga tao kasi very, very legalistic. Kaya, pagpaunin yung mga pastor, mga volunteers, no, nabanggit sa amin ni Bishop sa isang mentoring namin, sabi, maraming taong mga gifted to share the gospel, but because that person is gifted and legalistic, kahit gifted ka, pero masyado kang legalistic, you cannot win the person. Ako nyo? Kaya alam nyo po, pagpasensyahan nyo na po ako, wag po sasamaan loob ng mga matagal ng Kristiyano. Dahil po, dati, no, kapag nag-share ka ng gospel, no, paano po ang approach dati? Tanggapin mo si Kristo, pupunta ka ng impyerno, mamamatay ka, pupunta ka ng impyerno. Kaya alam nyo, wala pong nakatanggap kay Lord ng pagmamahal, puro takot. Yan kayo? Dati po, no, hindi naman, ngayon ko na-realize, panakot pala yun. Pag sa mga kabataan, ipapanood sa amin, no, pinanood sa amin dati, hell is real. No? Kaya alam mo, ang mga kabataan, kami, no, parang ayoko talaga sa impyerno talaga. Kaya, ang motivation ay fear, hindi love. Andyan po kayo. No? Totoo naman that we're still preaching hell, of course. We will still preach about hell, that hell is real. But I tell you, there is something bigger than hell. That is the love of Jesus for us. Amen. Amen. And that's why our motivation now is love. Amen. Our motivation now is love. Nagmamahal tayo. No? Pero, again, sasabihin ko sa inyo, marami po sa atin naging legalistic tayo minsan. Naging pushy tayo. Tignan mo yung katabi mo, baka pusher yan. Naging pushy ka masyado. Matakot ka pag lumaki ang mata niyan. Wala lang tulog yan, walang tulog. Di ba kapag legalistic tayo, it create fear instead of faith. Instead of relationship, we become distant from God. At we become performative instead of trusting the Lord. Kaya alam nyo po, eto yan, hindi na issue ngayon yung access.
Ang issue po talaga natin, hindi yung limitado tayo dahil meron pong restriction. Hindi po. Tapos na po yun. Sabi mo nga, tapos na. It is already done. Wala na yung limit natin lumapit tayo kay Lord. Bakit, Pastor? Kung wala na yung limit, bakit, Pastor, hirap na hirap akong humingi kay Lord? Pastor, bakit po kung may limit, bakit, Lord? Ang tagal ko na pinagpipray sa'yo to, Lord, di mo ako sinasagot. Bakit, Pastor, hanggang ngayon hindi ako gumagaling? Bakit hanggang ngayon, Pastor, wala pa rin akong trabaho? Bakit hanggang ngayon, Pastor, lubog pa rin ako? Bakit hanggang ngayon, Pastor, nandito pa rin ako, hindi ako makamove on? Again, the issue is not the limitation. When Jesus died on the cross and He rose after 3 days from the grave, the limitation was already over. Pwede ka nang pumasok sa Holy of Holies. Pwede na tayo, may access na tayo sa presence ni Lord. But you see, here's the big thing. Here's the difference. Listen carefully. The difference is on how we perceive things. Andyan kayo? We have 3 things that I want us to rekindle. I want us to reflect on this. Number 1, you are not limited by lack, but by what you believe. Hindi ka po limitado ng kung ano ang wala ka ngayon. Pero limitado ka dun sa paniniwala. And that's why Yahweh asked Moses this question. Sabi ni Moses, no, ang dami niyang mga reklamo. Sabi ni Moses, wag na ako, Lord. Si Moses lang, mas magaling magsalita. Boyoy ako, Lord. Diba? Hindi ko alam yun kung anong titabihin ko, Lord. Tapos sabi ni Moses, Lord, hindi ko alam, hindi ako manan dyan. Ang dami nga. May kilala ba kayong reklamador? Inuutusan pa lang, ang dami na agad ng sasabihin. Andyan kayo, lalo ni mga kabataan. No, uutusan mo pala, dami ko gagawin, ang dami ko talaga ang module, ma. May module ko eh. Dami mo ang ML time eh. Panyo, di ba? Uutusan mo pa lang. May sasabihin ka pa lang, may rason na kaagad. May sagot na kaagad. May explanation na kaagad. But look at this. Look at this. God didn't answer angrily. Hindi nagalit ang Diyos sa kanya. Pero ang sagot ni Lord kay Moses, ang sagot niya, what is in your hands? Pwede bang ganito po kayo lahat? Ganito kayo. Okay. Alright. Yan kayo hawakan nyo lang Minsan tayo, pare-parehas tayo. Mami na tayo, sabi mo sa katabi mo, ako yun. Minsan, pag si Lord may paggagawa sa atin, may pinagagawa ang Diyos sa atin, ang lagi mo iniisip, Lord, paano po? Ano po, Lord? Lord, kulang ang pera. Lord, wala pong ganito. Lord, mainit. Lord, ayoko ng ganito. Ang tanong ni Lord, hawakan mo yung kamay mo, sabi mo, what is in your hands? Hindi hinihingi ni Lord kung ano yung wala ka ngayon. Ang hinihingi ni Lord kung ano lang ang meron ka ngayon. Amen. Lord, di po ako makapagbisita. Sige, palakpakan natin si Lord. Lord, di po ako makapag-ministry. Kasi Lord, walang pamasahe. Ano bang meron ka? May paa, Lord. Alam mo na. Andyan kayo. Lord, wala pong pamasahe. Hindi po ako makapag-discipleship. Anong meron ka? May internet po, Lord. Alam mo na. Andyan kayo. Lord, di ako makapagbigay ng offering ko, Lord. 20 lang to, Lord. Alam mo na. Hindi hinihingi ni Lord yung kung ano ang wala ka. Ang hinihingi ni Lord, ano bang meron ka ngayon lang? Because remember this, it has never been on how much you can give. It has never been also the issue about how you want to give, how you want to serve, how you want to give your life to God. But it is on how, Lord, ito lang ang meron ako ngayon, pero mas tinatanggap ni Lord. Ito, wala ako, Lord, pero ibibigay ko kung ano ang kaya ko lang ngayon. Pwede bang makarinig ako ng amen? My brothers and sisters, tanggalin na natin sa isip natin ganito. Lord, tsaka na ako maglilingkod sa'yo pag marami na akong time. Mamamatay na tayong lahat, wala ka pa rin time.
Lord, tsaka na pag available na. Lord, tsaka na pag maayos na yung problema. Lord, tsaka na pag pinagpala mo na ako. Lord, tsaka na, Lord, kapag naibigay ko mo na yung gusto ko, Lord. Pag komportable na, Lord. Pag matagal na ako, magaling na ako, okay na ako, Lord. But the Lord is asking us, you are only limiting yourselves only because you think hindi kayang gumalaw ng Panginoon sa meron ka. Remember this, when the disciple need to feed the 5,000 people, God only need 5 loaves and 2 fish to feed the 5,000. Ang hinihingi lang niya, kung anong meron ka ngayon, ibigay mo. Sabi mo sa katabi mo, ibigay mo na. Sa akin ang iyong pag-ibig. God is not asking too much. Are you there? Andyan po ba kayo? And I hope that you're getting this. Lord, hindi po ako makamove on po dito. I have this past in my life. I have these things in my life. That's why I cannot serve you because I'm so broken. Because, Lord, I have this condition. Lord, because I have this. What do you have right now? Lord, I am broken. So give your broken heart to me. Are you there? Give your situation. You are only lacking because you're not surrendering. Hindi kayang pagpalain ng Diyos ang hindi mo kayang bitawan. That's why in Acts chapter 3 verse 6, then Peter said, silver or gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Hindi mo kailangan maging propeta para makapagpalakad ng ibang tao. Enough nang merong kang Jesus sa puso mo para gumawa ang Lord ng mga miraglo sa buhay mo. Amen. I have seen people in our churches, testimonies, nakakita po ko, mga tao na mas, palagay ko po, mas pinagpala pa kesa sa maraming pera sa bangko. People that are generous, I already told you about this. We've been telling you all this. You become generous not when you have already the amount, but if you don't have and still you give what you have only. Amen. And that has been our motto, our living right now. That is what we live on right now. Lord, teach us to become generous. Dahil madaling maging generous pag pinagpala. Sagot kayo. Yung iba hindi pa umaamin. Mas madali pag pinagpala ka. Mas madaling magbigay. Kaya ang thinking mo, I will be generous or I become generous when God bless me. And that's why alam nyo, you become stingy more. Kuripot. Yun ang Tagalog. Andyan ba kayo? I like one of our volunteers, our leaders here, that she said, meron kaming conversation sa sasakyan. Sabi niya, Pastor, etong blessing na to na hinihintay ko, ang tagal na eh. Pastor, talagang pinagpipray ko, excited ako para sa Project Inheritance. Kaya alam mo, Pastor, talagang iniisip ka pa, bakit bakit bibigay ko pa sa December? Pwede ko na maibigay na ngayon. Kaya alam mo, mga kapatid, nung nagplano siyang ibigay niya yung kanyang pledge na 100,000 para sa Project Inheritance, alam mo, dumating ang maraming pagsubok sa kanya. Ang daming dinaanan ng taon to ng mga series of events na may rason siya para sabihin, Lord, hindi ko muna ibibigay yung para sa'yo, ha? But you know what? Hindi yun na naglimita sa kanya para sundin ng Diyos. I want to remind you this morning, my brothers and sisters, I want you to take note of this. Ilagay nyo po sa puso nyo, i-cover nyo sa puso nyo ito, mga kapatid. Tandaan mo, hindi yung sitwasyon mo ang naglilimita sa'yo para sundin mo ang Diyos. Para gawin mo ang pinagagawa niya, para i-fulfill mo ang calling mo, yung purpose mo, yung ipinangako mo sa hindi po yung sitwasyon mo, kundi yung pananaw mo. Are you there? Nandyan po ba kayo? Hindi darating yung oras na sa tingin mong darating. It will only come if you put your faith on it and step on it. Andyan po ba kayo? Hihintayin mo pa, mga leaders, hindi mo hihintayin maging pastor ka, maging leader ka, tawagin ka, lagyan ka ng titulo para mag-disciple. It is not that kailangan makapagtapos ka sa doctorate degree, kailangan maging theologian ka.
para mag-share ka ng gospel. No. You only put yourself limits. Again, hindi ka limited dun sa bagay na wala ka. Hindi ka lang talaga naniniwala. 2 Corinthians chapter 12 verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Enough na ang grasya ng Panginoon sa atin. Amen. Number 2, obedience opens what effort cannot. Amen po ba? Iba ang nagagawa ng sumusunod. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, huwag matigas ang ulo mo. Okay, ha? Kabila, sabihin mo, huwag matigas ang ulo mo. Andyan kayo, mga kabataan, young people, I tell you this, kapag yung mga bagay na hindi mo dapat inuuna ngayon, ginagawa mo, sinasayang mo ang oras na gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Sumunod ka muna. Sumunod tayo. Ang instruction ng Lord, Levites lang ang pwedeng magdala ng arko. Pero dahil gusto niya lang, ang simple lang ng requirements, ito lang ang pwedeng magdala. Kaya minsan, may concern ka, pero you have to disobey first. That is still disobedience. Nakuha niyo po ba? That is something still that you have to surrender to the Lord. Kaya alam mo minsan, kaya may lacking, may pagkukulang. Kasi hindi ka na doon. Gusto mo dito ka pagpalain ni Lord. Pero gusto ni Lord, dito ka pagpalain na. Are you there? Natatandaan niyo yung story ni Abraham? Si Abraham po ba, if you're reading your Bible, si Abraham ba mahirap siya o hindi? Mayaman si Abraham. Bago pa po siya maging Abraham, ang pangalan niya Abram. Pinagpala na po si Abraham doon po sa una niya. Pero narinig niya ang boses ng Diyos, pinatransfer siya. Doon lang lalo siyang pinagpala. Sabi mo sa katabi mo to, I want you to preach to the person next to you. Ikaw magpipreach yan sa katabi mo. Sabihin mo, in the mighty name of Jesus. Lagyan mo ng konting hinig para may anointing. Sabi mo, in the mighty name of Jesus. Sabi mo, pagpapalain ka ni Lord. Yan. Pag hindi matigas ang ulo mo. Amen. Andiyan na ba kayo? Sabi ni Lord sa'yo, ibigay mo na yan. Ayoko nga, Lord. Ang daming mga Kristiyano, pabebe kay Lord. Hello? Kaya nagtataka tayo, Lord, ba't ayaw mo kami pagpalain dito? Baka marami nagsasabi pa sa inyo, Pastor, okay na tayo dito sa ating church. May aircon maganda. Ba't pa tayo lilipat, Pastor? Ang mahal niyan. Andyan kayo? Parang nung mga una-una lang, di ba, sa Tierra Nevada, no? That is only worth 3,500. Pastor, parang okay na tong play safe tayo. Andyan ba kayo? Do you believe maraming Kristiyanong play safe? Andyan kayo? Ayaw humakbang. Sigurista. Andyan kayo? Yung sabi ni Lord, kay Peter, Peter, come. Is that you, Jesus? Is that familiar? Maraming mga Kristiyano play safe, ayaw humakbang. Magkaiba naman yung wise ka. Iba yon. Pero yung play safe, hindi ka na humakbang sa pananampalataya. Andyan ba kayo? Hindi ka na humakbang doon sa pinagagawa ni Lord. Nagpe-pray ka ng negosyo, pero ayaw mong humakbang sa pananampalataya. Hello? Nagpe-pray ka ng promotion ni Lord, pero ayaw mong humakbang sa pananampalataya. Ayaw mong mag-extra mile. I want you to look on the things in your life today. Lord, ano po ba yung mga bagay? Diretsuhan na. Lord, ano po ba yung mga bagay sa buhay ko, areas in my life, na matigas pa rin ang ulo ko, Lord? Ang mga Israelita, no, napakatigas ng ulo. Kung kailan sabi ni Lord, wag gagalaw, doon gumagalaw. Diyan po ba kayo? It limits us from the things that God wants us in our life when we don't know when to obey.
Are you there? Si Lord, tapos ka ng pagpalain dito. Gusto ni Lord mag-move out ka na doon sa next part. Hindi dahil doon wala, kundi dahil doon pwede ka magsimula ng wala, pero mas lalo kang pagpapalain ng Diyos. Amen. Amen. Do not fear on getting out from your comfort zones. Amen. Breaking out from your limitation. I pray that you will not have the slave Egypt mentality. Alam niyo kung ano po ba yon? Slave Egypt mentality. Okay na silang kumakain ng onion lang. Kapirasong meat. Sabi ng mga slaves na Israelites, sabi balik mo na lang kami, Moises. Ganyan po ba? Di ba? Balik mo na lang kami doon. Kahit slave kami doon, at least kumakain kami ng masarap. May ganyan po ba? Complacent ka na. Stagnant ka na. Gusto mo ganyan na lang ang buhay mo. Gusto mo ganyan na lang ang ginagawa mo every Sunday. Pag nabago ng konti, that's why, a lot of traditional Christians are mad. Mga traditional Christians po ngayon, yung mga nasanay na lang, mga traditional Christians, nasanay umatin na lang ng church. Pag pinagdi-disciple mo, galit. Pastor, inuutusan pa ako. Yan ba kayo? Pag tinanong mo, ilang years ka nang born again? 20 years na. Ilan na na-disciple mo? So far, wala pa naman. Tama na ang pagiging stagnant po natin. It is now time for us to obey. Kaya alam nyo, kahit mag-effort tayo na mag-effort sa mga bagay, kung tayo ay still disobedient, walang bilang kay Lord. Walang bearing kay Lord po. Leaders, pastors, every one of us here, members, volunteers, can you listen carefully to me? Mga kapatid, kahit anong effort nating gawin, kahit 10, 12, kahit ilang pang Bible studies, build group, discipleship, lahat ng kung ano, lahat active tayo sa social media, kung hindi naman yan ang pinagagawa ng Diyos sa'yo, that is nothing. Walang bearing. Pero, baliktarin natin, kung yan ang pinagagawa ni Lord sa'yo, pero hanggang ngayon, iba pa rin ang ginagawa mo, it is time for you to change your course. Sabi mo sa katabi mo ulit, mag-move on ka na. Amen. No? Ibahin na natin yung pattern. Ibahin na, let's break the tradition. And that's why the Pharisees, the Sadducees, the Sanhedrins are so mad with Jesus. Dahil may nakasanayan silang law. May nakasanayan silang mga nakagisnan sila. And yet, nung dumating si Jesus, binago niya ang lahat. Andyan kayo? Nakasanayan na kasi nila. This is a system for thousands of years. And then, gusto mo, Jesus, for the next 3 years lang ng buhay mo, baguhin? Kaya galit sila. They don't want change. May mga tao mainitin ng ulo dahil ayaw laging pabago-bago. Tingnan mo yung katabi mo. Wag naman sana, sabi mo, wag ka sana magbago. Pero bulungan mo rin, magbago ka na. In our church, we're not afraid of changes. Amen. Amen. We are not dependent on human solution. God, is not dependent on human solution. And understanding is not always required obedience. Remember this. Hindi lahat po ng pagsunod dapat naiintindihan natin. May mga pagkakataon minsan talaga, na hindi mo maintindihan bakit pinagagawa ni Lord, pero sabi ni Lord, basta gawin mo. May mga ganyan po ba kayo? No? By the way, I will tell you this. The key to that is intimacy. Sabihin nyo nga po, intimacy. Mahirap sumunod pag hindi mo napakikinggan. Nakalaro na po ba kayo nung pass the message? Nakalaro na kayong pass the message, no? Pass the message, pag sa dulo, sasabihin ko ano yung sinabi. Maka mo magugulat ka, no? Kala mo doon sa umpisa, kala mo nakukuha. Pass the message, no? Pogi si Brother Jim. Cute si Brother Jim. Pabago ng pabago, ha? Si Brother Jim. Hindi ko na sinabing susunod, sir. No? Akala mo doon sa gitna, nagbabago?
Hindi. Madalas alam niyo kung saan po may palpak, yung pass the message, nalo ka, umpisa pa lang. Sa umpisa pa lang yung unang pasa, hindi yun ha. Nakuha niyo po? No. Hindi pala yun doon. Alam niyo kung saan po? Doon sa simula, minsan pa lang. Kasi mali yung pattern. Mali yung way. Kaya kita niyo po, no? Si Jesus, natutuwa ako sa Chosen. Kitang-kita ko yung reaction ni Jesus, yung actor niya. Ang galing ng actor, si Jonathan Rumi, ang galing niya. Nakikita ko sa kanya, pinuportray niya si Jesus, napipiko na siya. Kasi sinasabi niya na yung gagawin. May ganun po ba kayo? No, yung sinasabi mo na yung gagawin, iba pa rin gagawin. May ganyan po ba kayo? Hello? Adyan kayo? Ako niya po. Yung mga managers, no, sinabi mo, eto gagawin natin this day, eto accomplishment, iba pa rin ginawa. Kuha niyo po. May yung iba naman, ginawa, dinagdagan, yun lang yung pinadadala mo. Nakuha niyo po. Kaya alam niyo, nakita ko yung mga disciples, sobrang, they are misunderstood by many. Kaya nga sabi ni Jesus, nagets ko din naman. Kasi nagtanong yung disciple niya, isang disciple niya, sabi niya, bakit hindi lang yung mga matatalino kunin mo, Lord? Sabi ni Jesus, sagot ni Jesus, sabi niya, believe me, kung may choice lang ako, yung mga matatalino lang kinuha ko. Pero God doesn't look on how we think and perceive. Ang gusto niya yung pagsunod. Sabi niya, pagsunod. Pero listen, let me warn you a little bit. Ang pagsunod po, mga kapatid, it is hard to acquire when you are obeying far. Yan kayo? When you're obeying far. Kapag mga kapatid, nag-ano ka, Lawrence, nak, God bless you, bumalik ka na dito. Halika dito. Si Lawrence po, matagal na wala si Lawrence po tayo. Palakpakan natin si Lord, bumalik si Lawrence sa atin ngayon. Dito ko na ulit ba? Opo. Oh, wow, praise the Lord. Alright, so, si Lawrence po, no, isa siyang Kristiyano. Dati pag close siyang kay Lord, dahil sobrang on fire sa kampo, on fire sa Bible study, on fire sa devotion, pambira, yung isang notebook, gustong tapusin isang buong araw. Na ganun ka on fire kay Lord eh. Kaya pag sinabi, mag-share ka ng gospel, share talaga ang gospel. Discipleship, Bible study, wow, on fire. Talaga, Sunday service, pambihira. Wala pa yung start ng service, nandun na agad. Hanggang mag-end yung service, nandun na agad. Diba? Talagang on fire. Mga kapatid, no? Pero as the days goes by, no? Pag-aaral, trabaho, akala niya malapit pa rin siya kay Lord. Akala niya kasi, ang dami kong alam na sa Bible eh. Hindi niya, sige na, ang akala niya, again, sinabi ko po sa inyo, hindi si Lord ang lumalayo sa inyo. Can I hear amen? Hindi. Tayo po. Bakit? Ang dami kasi natin dinadagdag sa gitna. Sige na, layo ka. Layo ka. Sige, layo ka. Layo ka. Ang dami na. Nilagay mo na lahat sa buhay mo. Eto, magdadagdag ka pa ng girlfriend. Ang tigas ng ulo mo. Andyan kayo? Lawrence ha, wag muna ha. Magdadagdag ka pa ng mga bagay na alam mo na makalalayo sa'yo, lalo kay Lord. Nakuha niyo po? Mga bagay na alam mo, ilalayo yung attention mo. Sige, layo ka pa na. Kaya alam mo, nung time na inuutusan ka na ni Lord, narinig mo? O, tignan mo, hindi yun yung sinabi ko, lumapit siya sa akin. Nakukuha niyo po ba ako? Sige, layo ka. Inuutusan na siya ni Lord. Naiintindihan mo? Ano sabi ko? Hindi yun yung sinabi ko. Tingnan mo. You see now. Nakala niya, narinig niya, mali na pala yung interpretation niya. That's how you follow when you follow God afar. Ang sabi ko, mag-disciple ka. Dahil ang layo mo, Kaya iba-iba na naisip mo. Thank you, Lawrence. Palapakan natin si Lawrence. Thank you, Lord. Kaya akala mo, sinasabi ni Lord, makinig ka muna. Hindi, kumilos ka na, tamad mo. Yun na pala yun. Dahil nga, ang layo ng pagsunod natin kay Lord, iba na yung interpretation natin ng pinasasabi niya. So yes, we hear Him,
Nakukuha niyo po ako? Narinig natin siya, pero hindi tama yung pandinig natin. The only way that is to draw near to God. Andyan mo ba kayo? Lumapit ka kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, yugyugin mo, bumalik ka na kay Lord. Diba, lumapit ka na kay Lord. Mag-serve ka na kay Lord ulit. Ibalik mo na yung Bible study mo. Ibalik mo na yung prayer life mo. Ibalik mo na yung pagiging close mo kay Lord. Amen. Kaya minsan, kala mo yung direction left, right. No, dati, pambira. Alam nyo ha, sorry talaga. I hate going to BGC. I really hate going to BGC. I really hate going to Skyway. Alam nyo bakit? Si Waze po, hindi pa siya updated noong time na yon. Ako matigas ulo ko eh. Hindi, parang nararamdaman ko. Alam mo yung mga drivers may ganyan intuition, nararamdaman ko parang dito yan eh. Pag ano, no, kakaliwa, tapos sasabihin ni Waze, turn diretso. Wala namang ganun, no? Straight ahead. Gaganon yan. Pambira, nakakanan na ako. Kala ko kasi. Minsan nauuna na tayo eh. Nararamdaman, kala natin dito yung daan. Hindi pala. No, kami ni Pastor Axel, minsan nagdidrive kami na sa sobrang tuwan-tuwa namin, nagkukwentuhan kami. No, pinagkukwentuhan na namin sa Bible lahat. Paano tayo, no? Skyway, no? Skyway, sa sobrang ganda. Hindi ko alam pala na merong pong kaliwa pala, bababa na kami. Ginawa ko sa sobrang parang confident ako, pag akyan niyang bababa yan eh. Pambira, totoo naman bumaba kami, doon na sa Bulacan na kami bumaba. Pambira, Quezon City lang yung pupuntahan namin. Doon kami sa Bulacan bumaba, umikot na naman kami. Did you see how life goes with being disobedient to God? Makakapunta ka naman doon sa ruta. Nga lang, ang dami mong delay. Hello? I want you to reflect on this. What are the things that is delaying you because of your disobedience? Amen. Mukhang maganda sa paningin, mukhang diretso, mukhang maayos, mukhang parang kay Lord, tunog galing kay Lord. Pero hindi yun ang pinagagawa. And that's why, now you realize, Lord, that's why I'm limited. Paano pagpapalain ng Diyos ang hindi sa Kanya? Do you realize that? Kasi si Lord may binigay na si Lord ng order. Eto na, nandito. Are you there? Pwede ba man tumayo po tayong lahat? I don't want to take so much of your time and I think you already got the point of the message. Today, I want you to reflect on ourselves. Let us reflect this morning. Lord, ayoko na akong malimitahan. Lord, ayoko na nakukulong ako dito. Do you remember in Garden of Eden, may isang rule si Lord. Sabi niya, kainin mo lahat. No, lahat. Name it. Limitless. Walang limitation. Tama po ba? Pero merong isa siyang utos. Anong utos? Huwag kakainin. Ito lang. Above all else, ito lang. Tanong ko sa inyo po, limit ba yun? Nilimitahan ba siya ng Diyos ang tao? Because of one thing? No. But because of Eve's disobedience, Adam and Eve's disobedience, ano nangyari? Bumaliktad. Everything is limited now. Everything is limited. Limited ang time, mamamatay na sila. Limited ang food, kailangan nilang maghanap. Limited ang shelter, kailangan nilang mag-hard work. Lahat limited. Only because of one disobedient person. Ulitin ko Garden of Eden. Dito sa Garden of Eden, lahat limitless ang supply. Sino po gusto ganon? Parang dalawa lang yata ang gustong ganon. Sinong gustong ganon? Limitless ang supply. Walang ayaw ng ganun. Hello po. Pero yung bukod tanging isang bagay na wag. Bumaliktad ngayon. Lahat ng nasa kapaligiran nila, naging limited. But sabi ko nga sa inyo, bumaliktad. Because
because of what Jesus died on the cross. The only way for us to be limitless, to break out from any limitation, is on one thing. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father unless through me. Ako lang ang tanging daan. Mga kapatid, gas, pera, pagkain, magugulat pa po ba kayo? Kaya iba magagalit sa Facebook, magpo-post, mahal ng ganito, mahal ng bilihin. Tatanong ko po sa inyo, magmumura pa ba ang lahat? Bubuti pa ba ang lagay natin? If you're reading your Bible, sabi ng Bible, day by day, until the Lord comes, days will be getting more evil. At ano kayo? Getting more evil. Yung surrounding natin po mga kapatid, it gives a limitation to us. But if you have Jesus in your life, I tell you, you have a God that is limitless. He is able to provide. He is able to bless. He is able to give. He is able to promote. Yung mga ibang tao, naghahanap sila ng paraan para kumita. Ikaw pinagpapala ni Lord. Yung ibang tao, nagkukumayog sila para ikaw pinagpapala ni Lord. Magugulat ka doon sa trabaho mo. Yung iba tinanggal na, ikaw ititira ni Lord. Not because you're good. Not because you're expanded. No. Because you have Jesus in your life. Amen. Because you have this intimacy with the Lord. Mga kapatid, church gathering like this, hindi mo mababalik ang intimacy mo dito sa isang preaching lang. Ang pagbalik ng intimacy kay Lord, araw-araw na surrender po yan. Pagsuko kay Lord. Nasabi ko nga sa inyo di ba? Biruin mo yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, sumuko ka na. Ngayon kayo, kaya hindi usapan to ng palabanan. Hello? Ang usapan dito, pasukan to. Are you there? Kung may mga sama ng loob, bigat pa, alam niyo po, malaking bagay yan na nakakalimit sa atin. Sama ng loob, bigat. I-let go mo na. Let go mo na. Yan, alam mo, ang tagal na dapat pinagpala ka nila, pero dahil nahahawakan mo yung guilt sa puso mo, hinahawakan mo yung dating pagkakamali mo, yung kasalanan mo, ikaw pa rin ang umahawak, yung mga malimong desisyon, yung mga malimong nagagawa, yung sama na loob mo, yung mga pangit na nagawa ng ibang tao, that limits you from the things that God wants to do in your life. So I tell you today, stop and surrender it to the Lord. Gusto ni Lord lumaya ka. He wants you to break out. Have breakthroughs in your life. Alam mo, ang talangin namin, prayer namin po sa inyo, payamanin kayo ni Lord. Amen. Amen. Yun lang ang tanging prayer namin. Lord, payamanin mo kayo mga members namin. Kaya alam nyo po, tinuturo po namin sa inyo yung sikreto ng pagpapala. Hindi po yung pagkabig. Kung ano po, pagbigay. Pagbitaw. God didn't require 5,000 loaves, 5,000 fish. He only required 5 and 2. 5 loaves and 2 fish. That's why surrender